new territories na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Hong Kong ay kilala hindi lamang sa mayamang kasaysayan kundi pati na rin sa kakaibang heograpiya nito. Sa paglipas ng mga taon, maraming krimen at urban legends ang naiugnay sa lugar na ito, kaya halos bawat sulok ng mga kalye rito ay tila may itinitagong misteryosong kwento. At sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang isa sa mga kasong nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng lugar. Balikan natin ang petsa ng ika-14 ng Pebrero taong 1999. Araw iyon ng linggo at kasabay ding Valentine's Day, ngunit sa halip na masayang selebrasyon, matinding pag-aalala ang bumabalot kay Chising dahil ilang araw na niyang hindi makontak ang matalik niyang kaibigan na si Chung Wai-man. Pagsapit ng umagang iyon, pakiramdam ni Chising ay may hindi na talaga tama kaya agad niyang tinawagan ang nakababatang kapatid ni Chung at sabay silang nagtungo sa apartment nito upang tingnan ang kanyang kalagayan. Pagdating nila roon ay paulit-ulit silang kumakatok ngunit walang sumasagot mula sa loob. Dahil dito, naalala ng kapatid ni Chung na malapit ang kanyang kuya sa isa nilang kapitbahay at may ekstrang susi sila ng apartment ng isa't isa. Kaya naman lumapit siya sa kapitbahay upang kunin sana ang susi, subalit laking gulat nila nang malaman na napalitan na pala ang lock ng pinto at hindi na gumagana ang dating susi. Habang lalo silang kinakabahan, napagdesisyonan nilang huwag nang mag-atubili pa at agad tumawag ng pulis. Matapos matanggap ang ulat, mabilis na nagpadala ng mga tauhan ang New Territories Police Station sa lugar. Nang maipaliwanag sa kanila ang sitwasyon, nagdesisyon ang mga pulis na piliting buksan ang apartment. Pagpasok nila sa loob, bumungad agad ang sala na konektado sa kusina at banyo habang may tig-isang kwarto sa magkabilang gilid. Ngunit kapansin-pansin na magulo ang buong apartment at may matinding mabahong amoy na kumakalat sa paligid. Habang sinusundan nila ang pinanggagalingan ng amoy, natagpuan nila sa isa sa mga silid ang isang malaking bakal na baul. Humigit kumulang 35 inches ang haba nito at 24 inches ang lapad at 24 inches naman ang taas. Nang buksan ng mga pulis ang baul, damit ang nakita nila sa pinakataas na bahagi. Sa gitna naman ay napakaraming asin at sa ilalim nito ay tumambad ang pinagputol-putol na katawan ng isang lalaki. Nahati ang katawan sa 6 na bahagi: ulo, katawan, 2 braso at 2 paa. Gayunpaman, nawawala ang kaliwang kamay at kaliwang paa ng biktima. Mahigpit ding nakabalot ng puting tela ang ulo nito habang dilat na dilat ang mga mata at nakaumbok pa ang mga eyeball. Mayroon ding sugat sa paligid ng mga mata kaya lalo itong naging nakakatakot tingnan. Lumabas sa investigasyon na namatay ang biktima nang nakadilat ang mga mata. Natabunan ng maraming asin ang buong katawan at pinaniniwala ang ginawa iyon upang mapreserba ang bangkay at maibsan ang mabahong amoy. Ayon sa forensic examination, nagtamo ang biktima ng 13 saksak. Ang pinakamalubha rito ay isang malaking sugat mula dibdib pababa sa tiyan na tumagos hanggang sa baga. Samantala, natukoy rin ng mga eksperto na ang iba pang sugat ay ginawa matapos na siyang mamatay. Bukod dito, may nakita ring matinding tama sa ulo at leeg na posibleng sanhi ng matigas na bagay. Bagamat walang direktang pinsala sa utak, sapat ang lakas ng mga tama upang siya ay mawalan ng malay. Sa huli, napag-alaman na labis na pagdurugo ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima at tinatayang naganap ito noong madaling araw ng ika-10 ng Pebrero. Matapos kilalanin ni Chising at ng nakababatang kapatid ni Chung ang bangkay, kinumpirma ng mga pulis na ang biktima ay si Chung, isang 23 taong gulang na lalaki. Kilala si Chung bilang isang tapat na kaibigan at may kaunting koneksyon umano sa organized crime, lalo na dahil madalas siyang tumutulong sa kanyang mga kaibigan kapag may problema ang mga ito. Hindi rin naging maayos ang relasyon niya sa sarili niyang pamilya kaya maaga siyang nagsarili ng tahanan. Gayunpaman, labis niyang pinoprotektahan ang kanyang nakababatang kapatid at palagi niya itong tinutulungan kapag may pinagdaraanan. Pero sa kabila ng pagiging maalaga,
Kilala rin si Chong na mainitin ang ulo at madaling mawala ng kontrol kahit sa maliliit na bagay. Dahil dito, nahihirapan siyang magtagal sa trabaho. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay, maraming tao ang nagtipon malapit sa kanyang bahay upang magsunog ng newspaper bilang pamamaalam. Samantala, nagtungo naman sa New Territories Police Station ang ilan niyang kaibigan at iginiit sa mga pulis na madaliin ang paghuli sa responsable sa krimen. Isa sa mga unang kinausap ng pulisya ay si Chi Sing, ang kaibigang nag-report ng kaso. Ayon sa kanya, magkaedad sila ni Chong at pareho silang 23 taong gulang kaya marami silang pagkakapareho at naging napakalapit nila sa isa't isa. Ikinuwento rin niya na noong madaling araw ng ika-10 ng Pebrero, 4 na araw bago matagpuan ang bangkay, magkasama silang umiinom at kumakain sa isang roadside stall. Karaniwan daw ay tahimik si Chong at kinikimkim lamang ang kanyang mga problema, ngunit kakaiba ang kanyang kilos ng gabing iyon. Halatang mabigat ang kanyang iniisip at tila may seryosong problemang bumabagabag sa kanya. Dahil nag-aalala, pinilit siya ni Chising na magsabi ng totoo at makalipas ang ilang inumin. Tuluyan ang nagbukas ng damdamin si Chong. Inamin niyang napapansin niya ang kakaibang kilos ng kanyang kasintahang si Yu Pu Man nitong mga nakaraang araw. Madalas daw itong umalis ng maayos ang bihis at kung minsan ay nakikitang nakangiti habang may kausap sa telepono. Kahina-hinala para kay Chong ang mga kilos nito. Ngunit sa tuwing tinatanong niya si Pu Man ay palagi lamang itong may palusot. Dahil dito, nagsimula siyang maghinalang may ibang lalaki ang kanyang kasintahan. Pagkarinig nito, nagdalawang isip muna si Chising bago niya sinabi ang alam niyang katotohanan. Totoo raw na may ibang lalaki si Pu Man. Ayon kay Chising, ilang buwan na niyang nakikitang malapit si Pu Man sa ibang lalaki sa pampublikong lugar. Ngunit dahil akala niya ay matagal nang hindi maayos ang relasyon ng magkasintahan, hindi na niya iyon sinabi noon. Habang ikinakwento niya ito, kitang-kita niyang lalo lamang nagalit si Chong at dahil doon, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Chising dahil hindi niya agad sinabi ang nalalaman niya. Upang pakalmahin ang kaibigan, sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon at sinabing baka kamag-anak lamang ang lalaking nakita niya. Ngunit hindi na napigilan ni Chong ang kanyang emosyon. Bigla itong tumayo at sinabing kailangan niyang umuwi upang ayusin ang ilang bagay at pagkatapos daw ay babalik siya kaya pinaghintay niya muna si Chising. Lumipas ang ilang minuto hanggang maging 1 oras ngunit hindi na bumalik si Chong. Dahil dito, kinutuban si Chising na may mali kaya nagtungo siya sa apartment ni Chong upang tingnan ang sitwasyon. Pagdating niya sa Unit 2936 ng Sanyat House sa Taihing Village, nakaramdam siya ng matinding kaba. Sa unang beses niyang kumatok, si Yu Pu Man ang sumagot mula sa loob ngunit hindi nito binuksan ang pinto. Sa mahinang pagkakataon, may narinig siyang paos na boses na tila nagsisabing huwag mong saktan at kasunod nito ay biglang lumakas ang tugtog ng musika na tila sinadyang tabunan ang anumang maririnig mula sa loob. Muli siyang kumatok at sinabi niyang gusto niyang yayain si Chong na uminom. Ngunit tumanggi si Pu Man na pagbuksan siya at pinapaalis na lamang siya nito. Hindi umalis si Chising dahil sigurado siyang nasa loob si Chong. Makalipas ang ilang sandali, kumatok siya sa ikatlong pagkakataon at sinabi niyang lobat na ang kanyang cellphone kaya kailangan niyang makapasok upang mag-charge. Makalipas ang ilang segundo, binuksan ni Pu Man ang pinto. Ihinagi sa kanyang isang power bank at mabilis na isinara muli ang pinto. Gayunpaman, kahit sandali lamang itong bumukas, nasilayan ni Chising ang loob ng apartment at nakita niya ang isang babaeng may suot na salamin at mukhang kaedad lamang ito ni Pu Man. Pagkatapos noon, kahit ilang ulit pa siyang kumatok ay wala nang sumasagot. 7 beses siyang kumatok ngunit walang bakas ni Chong. Sa huli, napagdesisyonan na lamang niyang umuwi dahil inisip niyang baka simpleng away lamang iyon ang magkasintahan at mas mabuting huwag na siyang mag-ialam. Hindi niya alam na ang susunod na pagkakataong makikita niya si Chong ay isa ng malamig na bangkay. Batay sa testimonya ni Chising, agad na pinaghinalaan ng mga pulis si Yu Pu Man at itinuring siyang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Chong. Ngunit nang siyasatin nila ang apartment,
Wala roon si Poman pati na rin ang kanyang anak na babae. Nagtanong man sila sa mga kapitbahay, kamag-anak at kaibigan nito. Walang makapagsabi kung nasaan sila. Dahil sa impormasyong ibinigay ni Chising, natukoy ng mga pulis ang babaeng nakasalamin na nakita niya sa apartment noong araw ng insidente. Gayunpaman, wala rin itong naibigay na bagong impormasyon. Ayon sa babae, sandali lamang siyang nagpunta sa apartment at hindi niya nakita si Chung noong araw na iyon bago siya umalis. Kinagabihan, agad naglabas ng warrant of arrest laban kay Poman ang mga pulis habang pinaigting din nila ang paghanap sa nawawalang kaliwang kamay at kaliwang paa ni Chung. Pagsapit ng ika-17 ng Pebrero, sa Waterloo na may layong humigit kumulang 18 miles mula sa New Territories, isang lalaking nagngangalang Lau Kwanwa ang kusang nagtungo sa estasyon ng pulis. Ipinakilala niya ang sarili bilang dating nobyo ni Poman at sinabi niyang hindi siya makapaniwala sa wanted notice ng pulisya hanggang sa tawagan siya mismo ni Poman at umamin sa krimen. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, pinayuhan ni Kwanwa si Poman na sumuko na at inalok pa niya itong samahan, ngunit marin itong tumanggi bago tuluyang pinatay ang tawag. Diretso ring sinabi ni Kwanwa na kusang loob siyang nagipagtulungan upang maiwasang mapagkamalan siyang kasabuat sa kaso. Ayon sa salaysay, nakilala niya si Poman noong Enero ng nakaraang taon habang nagtitinda ito ng candies sa isang flea market sa Victoria Park. Dahil nabighani siya sa kagandahan nito, nilapitan niya si Poman at hiningi ang contact information nito. Nagkarelasyon sila at naging opisyal na magkasintahan sa kanilang unang date. Sa panahong iyon, hindi alam ni Kwanwa na may nobyo at anak na pala si Poman. Mabuti rin umano siyang boyfriend at palaging nagbibigay ng regalo tuwing may okasyon, ngunit makalipas lamang ang ilang buwan. Bigla na lang siyang hiniwalayan ni Poman ng walang malino na paliwanag dahilan upang labis siyang masaktan. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili pa rin silang magkaibigan at patuloy na nagkakausap. At kahit hindi malinaw ang totoong nararamdaman ni Poman para sa kanya, malinaw naman ang kay Kwanwa na gusto pa rin niyang makipagbalikan dito. Ayon pa sa kanya, alas 7 ng umaga noong ika-10 ng Pebrero nang tawagan siya ni Poman at humingi ng tulong. Sinabi umano nito na may kaklase siyang kailangang tulungan sa pagbubuhat ng ilang gamit. Agad naman siyang pumayag at pagsapit ng alas 9 ng umaga, dumating siya sa bahay ni Poman malapit sa Taihing Village sa New Territories. Matapos maghintay ng sandali, inilabas ni Poman at ng kanyang kaklase ang isang 4 na talampakang kahoy na hagdan at 2 timba bago ito inilagay sa trunk ng sasakyan ni Kwanwa. Matapos nito, sinabi ni Poman na magtungo sila sa Yunlong. Pagdating nila roon, ibinaba ng 2 ang mga gamit at dinala palayo habang naghihintay lamang si Kwanwa sa loob ng kotse. Makalipas ang 15 minuto, bumalik ang 2 at sinabing tapos na ang lahat at pagkatapos noon ay sabay-sabay silang kumain sa isang restaurant. Habang pauwi sila, sinabi ni Poman na aksidenteng nabali ng kanyang kaklase ang isang kitchen knife habang naghihiwa ng manok sa bahay ng kaibigan nito. Dahil dito, nakiusap siya kay Kwanwa na bumili ng bagong kutsilyo bilang kapalit at pati na rin ng gunting. Ngunit nang mabunyag ang kaso, saka lamang napagtanto ni Kwanwa na posibleng ang kutsilyo at gunting na kanyang binili ang ginamit sa pagputol sa katawan ng biktima. Doon lalo siyang natakot at naniwalang maaaring pinatay nga ni Poman ang sariling nobyo. At ang pag-amin nito sa telepono ang lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala. Dahil dito, agad gumawa ng plano ang mga pulis. Hiniling nila kay Kwanwa na kontakin si Poman, yayain itong magipagkita at doon nila ito arestuhin. Kalaunan ay nalaman din ng mga investigador na ang tinutukoy na kaklase ni Kwanwa ay siya ring misteryosong babaeng nakita ni Chising sa apartment noong gabi ng insidente. Ayon sa babae, humingi lamang si Poman ng tulong sa pagbubuhat ng ilang gamit at wala siyang ideya kung para saan ang mga iyon. Sinabi rin niyang hindi na niya makontak si Poman matapos ang pangyayari. Dahil dito, umasa ang pulis kay Kwanwa upang mahanap ang pangunahing suspect.
Ngunit naging napakaingat ni Yu Po-man. Sa kabila ng paulit-ulit na pangungumbinsi ni Kwanwa, tumanggi itong makipagkita sa kanya. Mabuti na lamang ay patuloy pa rin itong nakikipag-usap sa telepono. Sa tulong ni Kwanwa, matagumpay na naaresto ng mga pulis si Po-man 12 araw matapos ang krimen noong ika-22 ng Pebrero sa isang apartment sa Shanghai Street sa Mongkok. Samantala, ang 4 na taong gulang nitong anak na babae ay inilagay sa protective custody. At matapos siyang maaresto, hindi na itinanggi ni Po-man ang kanyang ginawa at tuluyan niyang inamin sa pulisya ang buong krimen. Si Yo Po-man ay isinilang noong 1980 at may isang nakababatang kapatid. Noong 1984, sa edad na 14, nag-aral siya sa New Territories Catholic Secondary School kung saan nakilala siyang matalino, tahimik at magandang estudyante. Dahil sa kanyang academic performance at kaakit-akit na itsura, naging popular siya sa paaralan at nakasali pa sa ilang commercials noong panahong iyon. Sa parehong taon, nagtungo siya sa isang karaoke bar kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaklase at doon niya nakilala ang 18 years old na si Chung. Agad na nabighani si Chung kay Po-man kaya ginawa nito ang paraan upang makuha ang kanyang numero at kalaunan ay naging malapit sila sa isa't isa. Habang tumatagal, mas lalong nahulog si Chung kay Po-man hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Sa pagkakataong walang ibang tao sa paligid, sinamantala umano ni Chung si Po-man. Pagkatapos ng insidente, agad siyang humingi ng tawad at sinabing naapektuhan lamang siya ng alak kaya niya nagawa iyon. Nangako rin siyang pananagutan niya ang nangyari. Hindi naniwala si Po-man sa paliwanag ni Chung, ngunit natakot siyang baka gamitin nito laban sa kanya ang insidente kaya nagpanggap siyang walang nangyari at sinabing hindi siya magsusumbong sa pulisya. Dahil dito, lalo pang naging mabait si Chung kay Po-man. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting naantig si Po-man sa ipinapakitang pag-aalaga nito hanggang sa tuluyan silang naging magkasintahan. Pagsapit ng huling bahagi ng 1994, habang nasa grade 10 pa lamang siya, hindi inaasahang nabuntis si Po-man. Dahil sa parehong sila ay bata pa, alam nilang napakalaking hamon ang pagpapalaki ng anak. Bukod pa rito, maaaring magkaroon ng legal na problema si Chung kapag nalaman ng iba na siya ang ama ng bata. Matapos nila itong pag-usapan, napagdesisyonan nilang ilihim ang pagbubuntis at magpalaglag na lamang sana. Ngunit matapos suriin ng doktor si Po-man, sinabi nitong masyado itong payat at mahina kaya delikado ang abortion at maaaring ikapahamak pa niya. Dahil dito, napilitan silang ituloy ang pagbubuntis. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ipinagpatuloy pa rin ni Po-man ang pag-aaral habang buntis. Dahil maliit ang kanyang pangangatawan, naitago niya ang lumalaking tiyan gamit ang maluluwag na damit. At sa tuwing may naghihinala, sinasabi na lamang niya na siya ay tumataba dahil sa labis na pagkain. Hanggang sa oras ng panganganak, walang kaibigan, kaklase o maging sariling pamilya niya ang nakakaalam na siya ay buntis kahit magkakasama lamang sila sa bahay. Pagsapit ng May 1995, habang papalapit ang kanyang due date, hindi siya humingi ng tulong kanino man at hindi rin nagtungo sa ospital. Sa halip, mag-isa niyang isinilang ang isang sanggol na babae sa banyo ng bahay ni Chung. Upang maitago na konektado ang bata kay Chung, ginamit niya ang sarili niyang apelyido at pinangalanan ang bata na Yuyong. Ngunit kung masaya si Po-man sa pagdating ng kanyang anak, iba naman ang naging reaksyon ni Chung Wai-man. Para rito, isa lamang pabigat ang sanggol kaya iginiit niyang iwan na lamang ito sa harap ng ospital. Mariing tumutol si Po-man at matapos ang mahabang pakiusap, napilitan si Chung na pumayag na alagaan ang bata. Iniwan ni Po-man ang sanggol sa bahay ni Chung at araw-araw siyang pumupunta roon pagkatapos ng klase upang alagaan ang kanyang anak bago umuwi sa kanilang bahay tuwing gabi. Ngunit bilang isang estudyanteng walang sariling kita, hirap na hirap si Po-man sa gastusin lalo na't hindi rin stable ang trabaho ni Chung. Upang masolusyonan ito, gumawa siya ng paraan. Sinabi niya sa kanyang sariling pamilya na nais niyang umupa ng sariling matitirhan upang makapag-focus ng pag-aaral.
Naniwala naman ang kanyang pamilya kaya binibigyan nila siya ng 1,000 Hong Kong dollars buwan-buwan bilang allowance. Dahil dito, tuluyan ang tumira si Poman sa bahay ni Chung. At dahil may regular na silang natatanggap na pera, naging kampante si Chung hanggang sa tuluyan na nitong iwan ang kanyang part-time job. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumuko si Poman sa kanyang pag-aaral. Pinagsabay niya ang pag-aalaga sa anak at pag-aaral hanggang sa matagumpay niyang matapos ang pre-university program at makakuha ng magandang resulta sa college entrance exams. Ngunit matapos ang matinding pag-iisip, pinili niyang isuko ang pagkakataong makapagkolehiyo upang manatili sa bahay ni Chung at alagaan ang kanilang anak bilang isang housewife. Siyempre, itinago niya ito sa kanyang pamilya at nagsinungaling siyang natanggap siya sa kolehiyo kaya kailangan pa rin niyang umupa ng matitirhan. Hindi naman siya pinagdudahan ng kanyang pamilya kaya patuloy pa rin silang nagpapadala ng buwanang allowance. Noong 1996 at 1997, muli pang nagsilang si Poman ng 2 pang anak. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi niya kayang buhayin ang mga ito. Dahil dito, iniwan niya ang isa sa isang malapit na subway station habang ang isa naman ay iniwan sa harap ng ospital sa New Territories. Sa kabila ng lahat ng isinakripisyo ni Poman para kay Chung, hindi niya nahanap ang kaligayahang inaasahan niya. Bukod sa kahirapan, kailangan din niyang tiisin ang marahas na ugali ni Chung. Madalas umano siyang saktan nito kaya palaging puno ng pasa ang kanyang katawan. Habang tumatagal, napalitan ng matinding galit ang dating pagmamahal niya rito. Madalas niyang isipin na kung hindi niya nakilala si Chung, marahil ay nakapagkolehiyo siya, naging artista at natupad ang kanyang mga pangarap. At dahil sa mga naiisip na ito, unti-unti niyang naisipang iwan si Chung. Noong Enero 1998, habang namimili sa palengke, nakilala niya si Kwanwa na isang pintor. Malaki ang kaibahan nito kay Chung dahil mahinahon at maalaga ito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Poman na may taong tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang nahulog kay Kwanwa. Itinago niya ang katotohanang mayroon na siyang nobyo at mga anak at nagsimula silang magkaroon ng relasyon. Napakabuti umano ni Kwanwa sa kanya kaya masaya at kinakabahan din si Poman. Alam niyang kapag nalaman ni Chung ang tungkol sa relasyon nila, siguradong sasaktan siya nito kaya dahil sa takot ay tinapos niya ang relasyon makalipas lamang ang ilang buwan. Noong Abril ng kaparehong taon, habang bumibili ng street food kasama ang kanyang nakababatang kapatid, nakilala ni Poman ang isang matangkad at maitim na lalaki na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Siya pa mismo ang lumapit at humingi ng contact information nito. Kalaunan ay nalaman ni Poman na isa palang firefighter ang lalaki at mabilis silang naging magkasintahan nang hindi nito alam na mayroon na siyang kinakasama at anak. Hindi tulad ng dati, hindi itinago ni Poman ang relasyong ito kaya madalas silang nakikitang magkasama sa mga shopping mall. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Chung nang mapansin itong madalas nang wala si Poman sa bahay. Kahit paulit-ulit niya itong tinatanong at minsan pa'y palihim na sinusundan, naging maingat si Poman kaya wala siyang nahuling ebidensya. Ngunit noong madaling araw noong 10 ng Pebrero 1999, matapos makumpirma mula kay Chising na may ibang lalaki nga si Poman, agad umuwi si Chung habang puno ng galit upang siya ay kumprontahin at doon nagsimula ang trahedyang tuluyang sumira sa kanilang buhay. Ayon sa testimonya ni Poman, pag-uwi ni Chung noong madaling araw noong 10 ng Pebrero ay agad itong naglabas ng masasakit na salita at ibinuhos ang lahat ng galit na matagal na nitong kinikimkim. Hindi nagtagal ay sinaktan din siya nito. Sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili, kumuha si Poman ng bakal na martilyo at isang upuan upang gumanti. Habang nagpapatuloy ang komprontasyon, kumuha rin siya ng isang kitchen knife upang takutin si Chung ngunit aksidente umano niya itong nasugatan. Dahil sa pagkawala ng kontrol, bumagsak si Chung habang naliligo sa sariling dugo. Ngunit sa halip na tumigil, tuluyang sumabog ang matagal ng galit at sama ng loob ni Poman dahil sa lahat ng pananakit at sa tingin niyang nasirang kinabukasan niya.
Paulit-ulit niyang hinampas si Chung gamit ang upuan habang inilalabas ang lahat ng kanyang galit. Eksaktong mga oras ding iyon nang dumating si Chising at kumutok sa pintuan upang tingnan ang nangyayari. Sa takot at gulat, tumanggi si Poman na siya ay papasukin at dahil nangangamba siyang marinig ni Chising ang paghingi ng tulong ni Chung, kinaladkad niya ito papunta sa banyo at nilakasan ang tugtog ng musika upang matabunan ang anumang ingay. Habang lumilipas ang oras, tuluyang namatay si Chung dahil sa matinding pagdurugo. Samantala, nasaksihan naman ng 4 na taong gulang na si Yuyong ang buong pangyayari mula sa siwang ng pintuan ng banyo at nagsimulang umiyak sa takot. Dahil ayaw niyang muling makita ng anak ang nakakatakot na eksena, napagdesisyonan ni Poman na kailangan niyang alisin ang bangkay. Nakakita siya ng isang bakal na baul sa bahay na karaniwang lalagyan ng mga kagamitan tulad ng martilyo at lagari, at matapos niyang alisin ang laman nito, napansin niyang masyadong maliit ang baul upang magkasya ang buong katawan ni Chung kaya napagdesisyonan niyang putulin ito. Ngunit dahil mapurol ang hawak niyang kitchen knife at maliit lamang ang kanyang pangangatawan, hirap na hirap siyang gawin ito at matapos ang ilang oras ng mabagal na pagputol. Napagod siya kaya tinakpan na lamang niya muna ng tela ang katawan at natulog. Kinabukasan, isinama muna ni Poman ang kanyang anak upang mag-almusal sa isang tea shop bago niya tinawagan ang dating nobyong si Kwanwa upang humingi ng tulong sa pagbubuhat umano ng ilang gamit. Gumawa rin siya ng simpleng dahilan upang mapabili si Kwanwa ng bagong kitchen knife at gunting. Pagbalik niya sa bahay, ipinagpatuloy niya ang pagputol sa katawan. Dahil mas matalas na ang bagong kagamitan, nagawa niyang hatiin ang katawan sa 6 na bahagi at ipasok ang mga ito sa bakal na baul. Ngunit dahil masikip pa rin ang espasyo, tinanggal niya ang kaliwang kamay at kaliwang paa at pagkatapos nito, inabunan niya ng asin ang mga bahagi ng katawan upang mabawasan ang amoy bago niya ito tinakpan ng mga damit at sapatos. Samantala, itinapon naman niya sa isang basurahan sa malapit ang kaliwang kamay at paa. Sa pagkakaalang matagumpay niyang naitago ang lahat ng ebidensya, naniwala si Poman na tapos na ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan din ng mga pulis ang krimen. Bagamat si Kwanwa ang hindi sinadyang bumili ng mga kagamitang ginamit sa pagputol sa katawan, wala siyang kaalam-alam sa tunay nitong paggagamitan. Nang malaman niya ang katotohanan, kusa siyang nakipagtulungan sa pulisya kaya hindi siya kinasuhan. Ganoon din ang babaeng kaklase na tinukoy bilang C. Wala ring direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa krimen kaya hindi rin siya sinampahan ng kaso. Makalipas ang 1 taon mula sa insidente, nagsimula ang paglilitis kay Poman sa Hong Kong High Court noong 3 ng Pebrero taong 2000. Kinasuhan siya ng murder at obstruction of lawful burial of a body. Sa korte, iginiit ni Poman na hindi niya planadong patayin si Chung at ginawa lamang niya iyon bilang pagtatanggol sa sarili. Ayon sa kanya, pinutol niya ang katawan dahil sa takot at pagkalito matapos ang insidente. Kalaunan, ibinaba ng korte ang hatol na hindi siya guilty sa murder ngunit guilty sa manslaughter. Dahil dito, hinatulan siya ng kabuang 12 taong pagkakakulong. Dahil sa matinding detalye ng kaso at sa pagkakadiskubre sa bangkay na tinabunan ng asin noong Valentine's Day, mabilis itong naging usap-usapan sa buong Hong Kong. Marami rin ang nagduda na kayang gawin ni Poman mag-isa ang krimen dahil sa maliit nitong pangangatawan. May ilan pang naghinalang maaaring may ibang taong tumulong sa kanya, ngunit walang sapat na ebidensyang nagpapatunay nito. Nagdulot din ng pagdududa sa publiko ang naging kilos ni Chising dahil kahit narinig umano niya ang boses ni Chung noong gabing iyon ay hindi siya tumawag ng pulis. May ilan ding naniniwalang posibleng hindi sa apartment unang nangyari ang krimen, ngunit nanatili lamang itong haka-haka. Noong 2009, nakalaya si Poman mula sa kulungan at tuluyang nawala sa mata ng publiko matapos magpalit ng pangalan, ngunit hindi doon nagtapos ang trahedya. Matapos makulong ang kanyang ina at mawala ang kanyang ama, lumaki si Yuyong sa ibang pamilya habang dala ang trauma ng nangyari sa kanyang mga magulang. Habang tumatanda,
Naging tahimik at mailap siya hanggang sa kalaunan ay huminto sa pag-aaral, nalulung sa droga at nasangkot sa drug trafficking. Sa edad na 19, siya ay naaresto rin at nauwi sa pagkakakulong. Isang trahedyang tila umulit lamang sa kanilang pamilya. Noong 2021, ginawan pa ng pelikulang pinamagatang Elisa's Day ang kwento ng mag-ina, bagay na muling nagpabalik sa atensyon ng publiko sa kaso. At sa huli, nagsilbing paalala ang kanilang kwento kung paano kayang baguhin ng isang desisyon ang buong direksyon ng buhay ng tao.